Would you be very surprised if I say that I vote not guilty? Objection! Your Honor, I object! And this is the end of this colloquy. Pero kung prinsipyo ng pag-uusapan, kalimutan muna natin ang pera. Nagbibiro nga ako sa mga kaibigan ko. Kung sana pag namatay, madadala mo sa hukay yung pera. Ay baka pumirma na rin ako. Para pagdating sa kabilang buhay, di VIP ako. Iko-connect ko lang, no, bilang anak mahirap na talagang magsasaka yung parents ko, mata lang ang walang putik. At ako naman, hindi ko ikinakahiya. Lumaki ako sa bahay kubo. At pinalaki kami ng aming parents na may prinsipyo. Simula nung naging military ako way back 1988 hanggang sa nag-PNP, pag chinek mo ang assignments ko, may tinatawag kasi sa PNP na juicy position Yung parang yung bang ibinibigay na assignment sa piling-pili, may tinatawag pa kami diyang anak ng Diyos. No? Pag maganda assignment mo, sabi anak ng Diyos. Hanggang ngayong naging kongresista ko, naging ugali na wala akong pakialam sa iyo Kung ano ang alam kong tama, doon ako. Hindi ko ugali yung sa pakiramdam ko nga sa sarili ko. Pagkakilala ko sa sarili ko, hindi ako politiko. Kasi pag sinabi mo politiko, masyadong yan yung kahit mali, sumasakay. Alam mo yun? Ako, hanggang ngayon, ang estilo ko, kung ano ang tama, doon ako Ayaw ko kasi na pag tinanong mo ko, nagkakabulol-bulol ako dahil mahirap i-depensa kasi yung mali. Hindi mo ko, kahit i-background check mo ko, tanuhin mo ko ng kaliwat kanan o ano man ang gusto mo. Hindi mo ako makikita na may kulay. Ibig sabihin may kulay, pumapanig sa kaliwa, sa kanan o kung sino ang malakas. Hindi ko ugali yan na kung saan malakas, doon pumapanig. Kaya talagang ako may prinsipyo na hindi ako mahilig sumakay, hindi ako mahilig luminya kung saan malakas. Hindi talaga ugali ko ang mamulitika. Hindi talaga. Ano yan? Talagang totohanan yan. At kaya kong tumingin sa taong bayan ng mata sa mata na talagang kaya kong panindigan yan na hindi ako politikong tao. Hindi ko ito tinuturing na ako'y politiko. Ibig sabihin, may isa akong salita. Pinag-uusapan pa lang ito, alam ko na ang dulo. Ibig ko sabihin, hindi ko gagawin na lalaruin ko ang taong bayan. Every time na madidinig mo ang Kongreso nagkakandak ng investigation, ang kabuntot yan in aid of legislation. Kaya kami nag-iimbestiga ay para yung nakikitang problema ay magpasa ng batas na kung saan mariresolba ang problema. Wala naman akong political affiliation. Ipagpalagay, may mali sa paggamit ng pondo sa Office of the Vice President. Tanungin kita, siya lang ba? Maraming ahensya ang may confidential funds. So, bagamat wala akong ebidensya, siguro naman hindi ako magkakamali na kung may mali sa paggamit, definitely, hindi lang Office of the Vice President. Ipagpalagay, pumirma ako sa impeachment ni VP Sara. Hindi ko kayang tayuan yun Bakit? Naniniwala ako, hindi lang naman sa Office of the Vice President may problema Ngayon, ipagpalagay na ako'y pumirma na impeach nga si VP Sara, shortcut na natin. Mariresolve ba nun ang problema ng taong bayan? Makikinabang ba ang taong bayan? No. Hindi makikinabang ang taong bayan doon. Hindi ko pwedeng kalimutan ang nagluklok sa akin taong bayan. Isang malaking panloloko yan na iniluklok ako tapos hihigit kong pahahalagahan ang iba. Hindi naman ako, brother, gusto ko rin naman ng pera pero hindi ako mahilig sa pera na parang ibebenta ko yung aking prinsipyo. Sino ba naman tao hindi gusto ng pera? Pero kung prinsipyo ng pag-uusapan, kalimutan muna natin ang pera. Nagbibiro nga ako sa mga kaibigan ko. Kung sana pag namatay, madadala mo sa hukay yung pera. Baka pumirma na rin ako. Para pagdating sa kabilang buhay, di VIP ako. Hindi naman madadala Ibig sabihin, prinsipyo ito. Oo. Kaya yung sinasabi mong kung pala rin at makarating sa Senado, maninindigan pa rin ba ako?
alam mo naman, naka-record yung video na yan. Mhm. Hindi ko kailanman, kahit sa guni-guni, hindi ko naisip na dadayain ko ang taong bayan. Mhm. Madidisgrasya yung mga pangarap ko na paglilingkod, madidisgrasya yung mga gusto kong maresolba kapag niloko ko ang taong bayan. Mabigat yon. Mabuti pala kung sa 6-year period, yung pangarap kong gawin para sa taong bayan, magagawa ko. Siguro, pwedeng dadayain ko ang taong bayan. Pero hindi Mahabang proseso itong mga problemang nakikita ko na dapat solusyonan. Pagdating ng araw na mamamatay na ako, yung alam kong problema ng taong bayan, kahit papaano, may ma-share ako na solusyon.